Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan, at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagdingning ang kasuotan na naging puting-puti. Di kabinsa-binsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaninginan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-uusapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y tumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya kalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking bitira. Siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng alagad kanino ba ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinag-uulit ka ng aming Panginoon sa Kristo, magsubok lahat at makalit sa ngayon. Sa magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbahan online, at sa lahat na nasa abroad. Isama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Sabihin mo nga po, pagbabagong anyo. Inimbitahan ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang bundok para manalangin. Walang bago doon. Kasi tuwing mananalangin si Jesus, siya'y pumupunta sa bundok. So walang bago doon. Talagang gano'n ang ginagawa ni Jesus. Pag nagdadasal siya, pumupunta siya sa bundok. Pero ang bago, habang siya'y nananalangin, biglang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Hindi ko alam kung anong itsura ng pagbabago ng mukha ni Jesus. So, hindi mapaliwanag. Hindi sinabi kung ano ba, naging manipis ba yung kilay niya? Ano ba, naging mas matapos ba yung ilong niya? Hindi sinabi. Kasi tayo gano'n, di ba? May magbago sa mukha natin, pinanipis yung kilay, yung pinakapal yung labi, matangos na yung ilong. Gano'n. Di ba? Gano'n nakatawa tayo, di ba? Kaya kapag pinakita, parang may bago sa'yo. No? Ako, wala. Wala ito. Pero ang laki na, no? Di ba? Ang sabi, nagbago lang ang anyo ng mukha ni Jesus. Yung kanyang kasuotan, sobrang puti.
Walang nakapagpapaputi sa mundo. Sabihin, walang sabon o walang paglalaba. Ang kayang gawin paputi ang kanyang damit. Kaya kakaiba talaga. At hindi naman kakataka kung bakit nasabi ni Pedro, Guro, mabuti bang dumito na muna tayo? At ang sabi pa niya, at ang mukha niya, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nakita kasi nila, nakausap ni Jesus ang 2 lalaki, sina Moises at Elias. Siguro na talaga, gano'n na lang ang pagkamangha ni Pedro sa kanyang nasaksihan, sa kanyang naranasan, sa kanyang nakita. Maaaring gano'n kaganda ang kanyang naranasan. Kaya gusto niyang manatili na lang doon sa bundok. Lalo pat narinig niyang ipinapakilala na si Jesus ang anak ng Diyos. Hindi ba gano'n? Kapag ang isang lugar ay napakaganda, kapag ang isang pangyayari ay napakaganda, kapag ang isang karanasan ay napakaganda, parang ayaw na natin umalis. Gusto natin manatili na lang doon. Di ba? Karanasan niyo ba yun? Yung karanasan niyo yung birthday ninyo. No? Yung parang, ang saya-saya naman ito. Parang sana lagi birthday ko. Di ba? Di gano'n? Di ba? Sinasabi tayo gano'n. Kapag nakakasyal ka sa isang lugar, parang, naku, sana ganito sa Pilipinas. Ibig sabihin, parang gusto mo gano'n na lang. Mag-stay na lang doon, manatili na lang. Pero, ang hindi nauunawaan ng mga alagad ay ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang patikim lang o pasilip sa mangyayaring kaluwalhatian ni Jesus. Patikim. Pinapakita lang ni Jesus kung ano ang mangyayari sa Kanya. Ano mangyayari? Luluwalhatiin siya. Pero, bago mangyari yun, bago ang kaluwalhatian, maghihirap muna siya, magdudusa muna siya, at mamamatay muna siya. Para bang ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad ang katapusang mangyayari para hindi sila manghina, hindi sila mawala ng pag-asa, kundi para lalong tumibay sa pananampalataya at lalo silang manalig sa Kanya. Wala po itong pinagkaiba sa graduation. Nakakita na po ba kayo ng graduation? Sino po bang gumraduate dito? Taas niya ang kamay. Sino hindi gumraduate dito? Taas niya ang kamay. Ay naman mag-taas ng kamay. Pero sige na, di ba ganon? Taon-taon, nakakakita tayo ng graduation. Diba? Nakakapanood tayo ng graduation. No? Ang ganda, sinasabi na ng medal. Ang ganda, nakasupot ng tongga. Diba? Nakikita ka pa nga, yung mga gagrabe, umiiyak-iyak. Diba? Kakanta pa sila, ang saya-saya nila. Parang ganyan. Kung hindi ka pa gagrabe, kunyari, elementary ka pa lang, no? Grade 5 ka pa lang, o kaya high school ka pa lang, first year high school, o kaya college, o first year college. Yung napapanood mong graduation, patikim anak, na pwedeng yun ang iyong maging katapusan. Yun ang katapusan ng pag-aaral, isang graduation. Pero, hindi basta-basta nag-graduate. May hirap, tama. Maraming sakripisyo, tama. Maraming pagtitiis. Ganyan. Parang ganyan yung pagbabagong anyo ni Jesus.
pinakita na kung anong magiging katapusan para kapag naghihirap na si Jesus, maaalala nila na maghirap lang siya, may katapusan. Nadudusa man siya, luluwalhatiin siya, huwag tayong mawala ng pag-asa, maniwala tayo, kumapit tayo. Hindi ba gano'n? Ganun sana. Pero dahil alam natin ang kwento, hindi ganun ang nangyari. O hindi ganun ang mangyayari. Bakit? Ano nangyari sa mga alagad ni Jesus? Nung nadudusa na si Jesus, nasan sila? Nung namatay na si Jesus, nasan sila? Nung pinahihirapan si Jesus, nasan sila? Parang ganyan din tayo. Nung naghihirap na sa mga exam, nasan ka? Nung pinapagawa ng maraming project, ayaw muna. Nung maraming sakripisyo, gusto mo nang sumuko. Kaya hindi nararating ang graduation. At gano'n din, sa marami pang magagandang pangyayari sa ating buhay, katulad ng promotion, ang ganda mag-promote, ang ganda tumaas ang sweldo, pero hindi ganun basta yun. Pagsipag ka muna. Diba? Galingan mo muna. Pahirapan ka muna. Pagtiis ka muna. Yung pagkapanalo, yung manalo ka sa Olympics, manalo ka sa palakasan, paligsahan, hindi gano'n. Maraming ensayo, maraming dusa. Gano'n din, sa pagkapasa sa board exam, di ba? Just be, aral muna. Magsikap ka muna. At kung ano-ano pa, na magagandang pangyayari, anniversary ng mag-asawa. Buti pa sila, kinasal ulit, 25 years, 50 years. Pero hindi gano'n. Hindi basta-basta yun. Pinaghihirapan yun. Maraming dusa doon. Pero ang sinasabi sa akin, yung pagbabagong anyo ni Jesus, patikin ng pangyayari kay Jesus. Ganun din sa ating buhay. May mangyayaring ginhawa. May mangyayaring kaluwalhatian. May mangyayaring graduation. May mangyayaring anniversary. May mangyayaring pagpasa sa board exam. Pero marami muna dusa. Ang sinasabi, huwag mawalan ng pag-asa. Lahat ito ay dahilan ng kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus para bigyan tayo ng pag-asa. Para hindi tayo mapanghinaan ng loob. Para bigyan tayo ng inspirasyon na sa bawat paghihirap, sa bawat pagdurusa, sa bawat pagsubok, may nag-iintay na kaluwalhatian o gloria. Amen? Amen. Dahil unang Miyerkules ng buwan, pagkatapos ng ating misa, meron po tayong pagsasaluhang mesa. Ano po? Meron po tayong paalusan. Maraming salamat po sa ating sponsor, donor, na tuwing unang Miyerkules ng buwan ay nagpapakain. Maraming salamat po. Sumayo ang Panginoon. At sumayo din. Mapalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, maging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.